Lumabas sa result ng aking mga lab test na meron akong gestational diabetes na kadalasan talagang nangyayari sa mga pregnant women. Nabitan na rin nila ako ng ganito mga katungkil. Ayan o. Ayaw natin na mas tumaas pa ng mga 100 plus. Baka maka-affect pa sa baby natin at sa akin din. Ayaw naman natin na kung kailan malapit na tayong manganak, magkakaproblema pa. Bali nakausap ko yung OB ko, si Dr. Shirley, and pinaliwanag niya sa akin yung mga naging result ng lab test na ginawa ko yesterday. And nakakalungkot kasi nga meron daw akong gestational diabetes. Okay, so gestational diabetes from the word na gestational, pagbubuntis, tapos diabetes, ibig sabihin yung diabetes na alam natin, yung type 1, type 2, yung hindi makapag-control ng sugar sa dugo. So parang sabi ko, Dok, ano yun? Sabi ko, saan ko nakuha yun? Kasi nung nanganak naman ako kay Silvio, wala naman po akong ganun. Lifestyle, lalo sa pagkain ko, aminado naman ako na parang medyo wala akong control ngayon. Pag gestational diabetes, pwede pong pregnant na patient, wala siyang diabetes nung hindi pa siya buntis. Kumbaga, bigla ka nagkakaroon ng diabetes kapag ikaw ay nagbubuntis. Pwedeng after mo magbuntis, meron pa rin, pwede rin namang mawala. And of course, very challenging to sa mga mommies natin kasi nga, may binubuhay silang bata sa loob ng kanilang katawan. Tama yung sabi ni ma'am na hindi siya makapag-balance ng kinakain kasi nga, may pinapakain pa siyang ibang tao sa katawan niya. Sabi niya na pwedeng maka-apekto kay baby, so parang kailangan ko na talagang magbago ng lifestyle, guys. Ayokong kinakain ko lahat yung gusto ko pero di dapat. Kailangan nating magbago. Diyos ko, lakas ko kasi sa kanin. Ano ba yan? Pero guys, hindi kanin ang problema ha. Hindi po kanin ang number one problem or yung carbohydrates in general. Again, dapat balance eh. Wala tayong ika-cut off sa protein, sa fat, and sa carbohydrates. Wala tayong i-hate dyan. Kasi lahat ng yan may function sa katawan natin. Ang kanin, yan po yung source of energy para makakilos tayo, makagawa tayo ng mga activities natin sa araw-araw. Yung fats, importante yan para sa mga hormones. And yung protein, syempre for muscle building and sa mga enzyme para makapag-function ng maganda yung katawan natin. Balance lang dapat. Pero may time pa naman, sabi ko kay Doc, kailangan ko talagang baguhin yung lifestyle ko at yung rice ko, kailangan kong tanggalin. Kaya naman natin yan, basta disiplina lang. At syempre para kay baby talaga, stress ako. So, kita natin yung, I think, breakfast ni Ma'am Angeline, no? Meron siyang itlog, very good source of protein. Kita natin na hindi naman niya tinanggal totally yung carbohydrates niya. Tinanggal niya yung rice, okay lang naman yun, basta meron siyang ipapalit na other source of carbohydrate, which is itong wheat bread. Okay din po yan. Nakakapagpabusog din yan, and meron niyang added fiber. So, yung fiber para sa ating digestion, kung medyo hirap tayong mag-poops, dapat mataas tayong kumain ng fiber. Okay, so meron din siya ditong saging, no? Banana cube. Okay din yan, saging, pero sana kung ako magsasuggest ako, wag na yung prito na kasi saging mataas na yun sa carbohydrates, sa potassium, sa iba't ibang nutrients. Kaso pag pinrito pa natin, of course, na dagdagan yung fat, mataas sa calories yun minsan. Pwede naman kayo mag-banana Q, no? Gumamit kayo ng air fryer, yan. Pwede yan. Para at least prito pa rin siya, pero walang excess na oil. My broccoli, ang Kuya Silvio ko. Hiningal si Mama pag-akyat, Kuya. Si Mama Angeline, nag-aabot na ng pagkain, kumakanta pa. Ay, talaga namang very talented. So, ito ay broccoli. Pwede rin yung pang-substitute sa carbohydrate. So, kung wala kayong rice, wala kayong tinapay, damihan nyo po yung gulay. Yung mga green, leafy vegetables. Bukod sa may carbohydrates, mataas din sa mga nutrients, sa mga vitamins, and may mga fiber din. Lumabas sa result ng aking mga lab test na meron akong gestational diabetes na kadalasan talagang nangyayari sa mga pregnant women. So, kinailangan ko talaga agad na magkaroon ng nutritionist para ma-monitor ang mga pagkain ko everyday. Yes. Kinabitan na rin nila ako ng ganito, mga katungkil. Meron na rin siya guys yung kung maalala nyo kay Sir Gary B, yung kinabit dito, yung continuous glucose monitoring device. May sensor, kasi tatapat lang doon, malalaman na yung blood sugar ng pasyente. Medyo mas expensive to, pero mas cost efficient siya kasi hindi natusok ng tusok para malaman yung sugar sa dugo. So, dito na lang, masisense na nung device kung mataas ba yung sugar mo, kung mababa yung sugar mo. Ayan, naka-implant po yan eh. Ayan, pak! Tinusok na. At least isang tusukan lang, isang sakitan lang, kumbaga. Tapos, ito yung sensor nila. Yan. So, ito guys, kasama niyan, yung nakakabit sa akin, itong maliit na machine na to, CGM. Ang CGM, so para na monitor natin lagi at agad-agad yung sugar natin kung mataas or mababa.
I think nag-a-alarm din to eh. May mga device na ganito na nakakonekta sa app, so mas advanced yun. Kung may imbalance, kunyari sobrang taas, sobrang baba ng sugar mo, mag-a-alarm sa phone mo na, oy, ito na lang yung sugar mo, kailangan mo na kumain. No? Kaya ito yung sugar mo, sobrang dami kang nakain today. So, mamomonitor mo ng mas maayos yung iyong sugar. Importante ito sa may mga diabetes. So yan guys, ang gagawin dyan, i-check natin ngayon, since medyo gutom na ako, baka mababa itong... Hypoglycemia na yan. Ayan. Pag sinabi natin hypoglycemia, baka narinig natin ito sa mga ospital, mababa po yung sugar sa dugo. Minsan pag hypoglycemic yung pasyente, pag sobrang bagsak na bagsak, pwede po yan makaramdam sila ng panghihina ng katawan, uhaw na uhaw, o kaya naman pag severe na severe, pwede mawalan ng malay, pwede magkaroon ng mga seizure. Ayan, tingnan nyo, 78 Medyo na yun. mababa. Pero mas okay na yan kaysa mataas kasi ang pinaka-goal natin ay 95. Yun yung pinaka-safe para sa akin at Okay. para kay baby. So, yung mga blood sugar levels po, depende po yan sa mga pasyente. Kung kay Miss Angeline, 95 yung ginugol sa kanya, case-to-case basis po yan. Hindi po pare-parehas ang bawat pasyente. And yung mga binibigay na gamot, metformin, insulin, tas may mga combinations din po yan ng iba't ibang gamot para sa mga diabetic. Iba-iba rin po yan. So, wag po kayo magtataka kunyari may kumare kayo na pares kayong diabetic. Eh, sa kanya binibigay gantong combination. Tapos, mas mura. Tas yung sa inyo, ay parang mas mahal yung sa akin. Ba't ganito binibigay ni Doc? Baka kasi mas kinokontrol po yung sugar nyo kumpara dun sa kaibigan nyo or kay kumare. So, wag po natin gagayahin yung gamot ng ating mga kaibigan. Ayaw natin na mas tumaas pa ng mga 100 plus and above kasi baka maka-affect pa sa baby natin at sa akin din. Ayaw naman natin na kung kailan malapit na tayong manganak. Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Ma'am Angeline. Sabi ng OB niya, makaka-apekto yan sa baby niya in the future kapag hindi na control. Very critical po kasi kapag diabetic yung pasyente. Ang nangyayari po kasi dyan, kapag nagbubuntis ang isang babae, nagkakaroon ng tinatawag natin na inunan, diba? Yung placenta. So kapag nabuo yung placenta, nagre-release po yun ng mga hormones. May mga hormones para makatulong sa paglaki ni baby and makapagsuporta sa nutrition niya. Para masuplayan yung enough na nutrients papunta kay baby, para yung kinakain ni mami mapunta rin. Kumbaga, i-share niya kay baby, ang tendency ng katawan ng pasyenteng buntis, medyo nagkakaroon sila ng onting insulin resistance. Onti lang naman. Pag sinabi natin insulin resistance, na-discuss na rin natin ito sa mga dati kong videos. Yung insulin, yan po yung susi para makapasok yung glucose sa katawan ng pasyente. Ngayon, kapag resistant, hindi gumagana yung susi, naiiwan ngayon yung glucose sa dugo. So, bakit nagkakaroon ng insulin resistance yung mga buntis na onting insulin resistance? Ang goal po kasi nun ay para may matira kay baby, para hindi lahat i-absorb ni mami. So, ganun po nag-work ang katawan ng mga kababaihan. So, very wonderful, kumbaga. Para mabuhay si baby, sinasacrifice ni mami ang kanyang katawan para magkaroon siya ng sustansya at lumaki siyang malusog. Yun yung normal. Slight insulin resistance lang. Ngayon, kapag nagkaroon ng, sabi natin, may mga risk factors si mami, medyo overweight siya, may family history ng diabetes, twins, yung pinagbubuntis, yung mga ganyan, iba't ibang risk factors. Yung insulin resistance na slight, hindi na siya slight, nagiging todong insulin resistant na siya. Doon na ngayon nagkakaroon ng gestational diabetes. Totally wala nang natitirang insulin para kay mami. Diabetic na siya, lahat na napunta kay baby. So, yun po yung dangers kapag mayroong GDM. Ngayon, yung sinasabi ni Ma'am Angeline na delikado para kay baby, ano mangyayari, Doc? Since lahat ng sugar napupunta na kay baby, kay mami, wala na. Si baby ngayon, ang laki-laki niya. Pag sinilang mga sanggol sa mga GDM na parents, ang laki-laki niyan. Mga 4,000, 5,000 grams. So, cute sila tingnan, pero sa totoong buhay, hindi sila healthy. Minomonitor din everyday ang aking mga pagkain. Iwas-iwas muna tayo sa mga matatamis, sa white rice, sa soft drink, sa ice cream. Diyos ko, lahat yun gusto ko. Sa mga cookies. Lahat ng masasarap, bawal pag diabetic. Hindi naman talaga bawal. Ano lang talaga, control lang po. Lahat naman pwede kainin, basta balance. And very good kay Miss Angeline kasi gumawa siya ng nutritionist. Malaking bagay po yun kasi siya na yung mag-iintindi ng mga dapat niyang kainin. So, hindi na niya iintindihin yun. And of course, merong expert advice from nutritionist. I'm sure, makokontrol ng mas maayos yung sugar niya habang siya ay nagbubuntis. Kalagayan ko at ni baby, kaya kailangan natin gawin lahat ito. Natutuwa naman ako kasi si Non Rev ay very supportive na husband, na asawa sa akin kasi matagal na rin siya talaga nag-take ng quinoa. So, yung quinoa, ano po yan na pwedeng substitute din sa rice. Medyo mas mataas din yung fiber niyan tsaka protein. And yun yung pwede nyo gawing kanin. Okay din po yan kung gusto nyo i-try. May ibang mga mommies din na ganito yung situation ngayon na meron ding gestational diabetes. Parang nakakatakot no kapag may diabetes ka. Ilang taon pa lang naman ako. 21 pa lang naman ako. Eme lang.
Very common yan. Ang dami po nagkakaroon ng ganyan. And marami naman po tayong interventions, marami tayong management, kumbaga, na makakatulong and makakapag-control ng inyong karamdaman. Okay, so basa muna tayo ng comments dito sa video ni Ma'am Angeline Quinto. So, ito sabi ni Art, I'm 26 and now battling with GDM. 26 bata, no? Grabe talaga. Magsisisik kapag andyan na. Grabe din ako mag-soft drinks and white rice dati. Yan. So, soft drinks po kasi yan yung isa sa mga tinatawag nating liquid calories. Imagine niyo isang boteng soft drinks, ang taas-taas po ng calories nun. Pero tubig, ano lang yun, liquid lang yun. Hindi pa masyado nakakabusog. Pero ang taas na ng calories na binigay sa katawan nyo. Kumpara sa mga meal na ganito yung itsura. So, mamimili ka na lang talaga kung ito ba yung kakainin mo or iinom ka ng soft drink kasi equal yung kanilang calories. So, sabi ni Doggy Fam, ampalaya at ampalaya para sa blood sugar mo. Tsaka lots of water. Sa rice, try mo bulgur rice para hindi grabe sa carbs. At masarap siya. Bulgur rice daw ay isang uri ng wheat. I think okay din to, parang quinoa din to and mataas din yan sa fiber. Basta mga wheat, mga whole grain foods. Okay yan. Sabi ni Maria Teresita, no soft drinks, juices, cakes, pasta, pansit, breads, anything na sweet. Tikim-tikim lang, mga 2 bites. Kasi magkakaroon ka ng high blood pressure. Correct po. Kapag hindi na-control ang GDM, pwede ka magkaroon ng preeclampsia. Yun yung mataas ang BP. Sa mga carbohydrates, kahit naman huwag tatanggalin totally. Lagi kong sinasabi sa inyo. Basta balance. So, sabi ni Cathy Princess, basta lahat na nagbubuntis, mahirap talaga. Kaya nga natatakot ulit ako mga anak. Remember, totoo yung sinasabi nila na kapag buntis ang isang babae, yung isang paa ay nasa hukay. Totoo po yun. Yung journey nila na 9 months, ang dami nangyayari sa katawan. Imagine niyo yung mattress, lumalaking ganun. Tapos babalik sa dati. Tapos may kakaibang alien tao dun sa na pinapalaki siya. Nakikishare dun sa nutrients. And then kapag nanganak na, yung process ng delivery and labor. So, talagang saludo po tayo no, sa ating mga mommies. And yun nga, sabi ko kanina, kapag hindi naging balance yung pagbibigay ng nutrients ni mommy kay baby, siya na yung nawawalan. Siya na yung nagkakaroon ng gestational diabetes para lang masuplayan ng mabuti si baby. Sacrifice kumbaga. Ayan, ang sarap ng ulam ni mamo. Yan, ito guys yung quinoa. Yan, para lang rin siyang kanin. Pero mas healthy. So, ang GDM naman po, pwede yan ma-manage ng through diet alone. Walang ibibigay na gamot. Pero kapag medyo pangit na po yung mga laboratory nyo, baka samahan ng gamot. Baka bigyan ng insulin, iba't ibang gamot. Basta maaga na-detect. So, nade-detect po ito during screening ng pregnancy. 'Di ba pinapabalik tayo ng OB natin. May mga period of months tayong pinapabalik. O, balik ka sa gantong date, balik ka sa gantong date kasi ito yung test natin. Kaya, dapat mahalaga po talaga na regular yung pagpa-follow up natin sa ating mga OB kasi dyan na-detect po yan eh. And very important din dito yung early detection. Kasi kapag marami tayong hindi napuntang follow-up, tapos medyo malapit na yung ating due date, and then doon na lang nalaman na sobrang taas ng sugar natin, ang hirap na po niyan, mga anak, ang hirap ng labor nun yan. Kasi probably malaki din si baby. Tapos yung sugar uncontrolled. Tapos baka meron ding mataas na BP. So mas komplikado po yung panganak nyo. Baka ma-CS, etc. So kung maaga, madedetect yung GDM by going to your screening and not missing any follow-up, mas maganda po yung inyong pagbubuntis. Yung ulo ng part ng bangus, oh my God. Ano naman yan, guys? Tapos maraming... Ang sarap! Sarap! Gutom ako. So, ano yung mga maganda namin kainin? Kunyari, meron kaming gestational diabetes. So, napakita na rin naman ni Ma'am Angeline yung iba. Pero, in general, again, carbohydrates, fats, and protein. Sa carbohydrates, mas maganda po yung meron kayong mga whole grain na carbohydrates. Ito po yan. Yan, mga brown rice, mga quinoa, mga wheat bread. Sa protein, mas maganda po yung mga lean meat. Ibig sabihin po ng lean, wala masyadong taba. So, mas maganda yung chicken breast, mga fish and tofu. And sa fat, maganda po kung magta-try kayo ng avocado and olive oil. And ito po yung mga ibang recommendation natin. So, ano po yung mga sintomas na posibleng meron akong GDM? Similar lang sa diabetes na alam natin. So, nangihina yung katawan, minsan nagkakaroon ng mga infection, minsan ihi ng ihi, inom ng tubig, or laging gutom. Dok, ano po yung mga posibleng komplikasyon kapag hindi ko ito napagamot? So, nabanggit na natin kanina, no, medyo magiging mahirap yung inyong labor, yung pagbubuntis nyo, and pwede po kayong magkaroon ng tinatawag nating preeclampsia. Yun yung biglang tumataas yung BP kapag nagbubuntis.
pwede pong magkaroon kayo ng preterm delivery. Ibig sabihin, hindi pa due date, pero naghihilab na, gusto nang lumabas ni baby. And pwede rin kayo ma-CS. Kay baby naman, nabanggit natin kanina, pwede siyang lumaki. Macrosomia yung tawag doon. And aside sa malaki siya, hypoglycemic siya. Ibig sabihin, sobrang baba ng sugar. Kasi medyo umasa siya doon sa sugar ni mami eh. So paglabas niya, wala na siyang source of glucose, sobrang baba ng sugar niya ngayon. And of course, since malaki siya, sabi natin medyo maliit yung dinaanan niya kay mami, baka magkaroon siya ng fracture or yung tinatawag nating shoulder dystocia, yung medyo nagkakaroon ng fracture or dislocation sa balikat. Kasi pag lumabas sila doon, tas masikip, baka ma-dislocate. And kapag lumaki na si baby, baka magkaroon din siya ng diabetes. Dok, paano po maiwasan itong diabetes sa pagbubuntis? Again, ang number one prevention talaga is lifestyle change. Lalo na kung nag-iisip kayo na magbuntis, planning po kayo ng mga anak, dapat po nagbabawas na kayo ng timbang, nag-i-incorporate na kayo ng regular exercise sa diet nyo, and balanse na po yung inyong kinakain. Kasi kung nagbuntis po kayo tapos medyo overweight, risk factor po yun to develop GDM. Tapos yung iba nga, di ba, nag-exercise kahit buntis. So yung iba, nakikita ko nag-gym kahit buntis, nagbubuhat ng mabibigat. Case to case base po yan, huwag nyo gagayahin din. Ipaalam po muna sa inyong mga doktor, sa inyong mga OB kung pwede. Tapos kung pwede, maganda kung gagawin nyo. Kasi kahit papano, at least, na babalanse po yung inyong timbang and na-incorporate nyo pa rin yung exercise kahit buntis kayo. Sabi nila, mas okay daw yung panganak nila pag ganun. So, pero still, ipapaalam pa rin sa mga OB. And of course, number one na prevention is yung laging pagpupunta sa screening and sa regular check-up with your OB habang kayo ay nagbubuntis. Kasi hindi lang naman po GDM yung nakikita doon mga infections, kung ano pang sakit na pwede makita and ma-prevent bago kayo mag-labor. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. So, Miss Angeline Quinto, thank you po for sharing your story, and sana tuloy-tuloy na po ang inyong paglakas and sana ay maging maayos and healthy si baby.